Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mikey One TV, your mother mom, Charis. So ayun guys, sobrang busy yung schedule namin. This week, last week din, busy din kami masyado. Ang dahon pa mo. Dahil sa dami ng order ng chocolate moron natin guys, thank you so much to all people who support my small business guys. Ang dami natin gano'n. So, kagabi pa namin ito matrabaho kasi sobra kong chocolate moron. So, ngayon, meron akong delivery papuntang Liluan. So, galing dito sa bahay, mga 1 hour and 40 minutes ata yung biyahe. Galing dito sa bahay. So, nag-deliver ako guys, pero may charge. So, mahal na ng pamasahe ngayon. Tsaka, kunti lang naman yung tinutulog ko dito. Sakto lang. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Wala pang ano, wala pang dahon. Ang may putla, amo na ito. Amo na ito, may putla. Kodon trapo, adi. So, ito yung steamer na gamit ko, trapo. Ito yung steamer na gamit ko, guys. Malakas yung boses ko kasi umuulan. Tumutuloy yung, tumutuloy yung kisame namin. So, ito hindi pa ako gumawa ng tutorial sa aking chocolate moron. Kasi, yung paggawa namin mabilisan. At saka, ay naman ang payong eh. pwede sana kung may magluluto, tapos ako lang yung mag-video. Kaso ako yung nagluluto. Ako yung nagluluto. Sa akin lahat. And tinutulungan ako nila mama ng mga team ko dito sa bahay na magbalot. Kasi matrabaho po talaga as in. Kailangan may taga-mikos-mikos ka from pagpapaano ng bigas. Kailangan mo siyang ibabad for 24 hours or 12 hours. Tulo o 5. Yan. Yung pinakamatrabaho dito guys, yung pag-tatali. Ito na yung sobra kaya malaki. Ano lang to lahat? 150 pieces for 2 kilos of rice. Pati yung paglalagay ng moron, may pattern din kasi hindi mo siya pwedeng ganun lang lahat. Kailangan ano siya, cross, ganun, pag ganun naman. So ito talaga yung ayaw ko guys na magbablog ako kasi alam niyo po paulit-ulit yung gagawin ko. Mali. Palihog ko, Liki. Kaya, pag nagtitimpla ako, hindi talaga ako nagbablog. Palihog ko, patulog ako. Kasi, ano ko talaga, makakalimutan ko talaga. Kahit ngayon, naglagay na ako ng moron, hindi pa ako nakapaglagay ng tubig. Pwede ko naman siya i-insert, pero ayokong magkatubig yung moron. Kaya, kailangan nating kunin. Ayaw, ito, pitsil. Pitsil.
So, okay lang yan. Ganun talaga. So, ito yung dahilan guys, bakit wala ako palagi sa bukid. Kasi meron din ako inaasikaso dito sa bayan. Si husband ko lang po yung napupunta araw-araw sa bukid. Pag wala siyang schedule sa city. Then, wala. So, kailangan tanggalin yung dahon na nilagay ko. Kailangan. Kanina, tama na. Yung ko. Ganay na lang. So, yung paglalagay sa tubig sa steamer, hindi sobrang dami kasi aapaw siya. Pupunta siya dito sa muron. Pero kaya nga tinatalian namin yung dito sa gilid at saka yung dito sa banda gilid niya at sa gitna para hindi malagyan ng tubig. Okay. Nagdala ko ng dahon to make sure na hindi makakapasok yung tubig. Balik ko na ito guys. And yung order ko from 20, 21, 22, 23, 24. 24 delivery day na lang yan kasi ginagawa namin siya paggabi and then yung pag-steam umaga na. Hindi naman ito mabilis masira. Kasi, bago namin siya ibalot sa dahon, luto na po siya. Luto na siya. May chance siya na mapanis kapag nagpagiling ka na ng kanin or hindi mo siya mapanis guys, magiging maasim. May chance siya na maging maasim kung nakapagpagiling ka na ng bigas tapos hindi mo niluto. Kaya, pagkatapos namin magpagiling, diretso na yan, luto na kaagad. Hindi na namin pinapatagal. So, yung gamit nga pala namin dito is bigas. Bigas tong chocolate moro na pinagiling. So, ganito guys. Lagyan ko pa para isama ko na yung isang batch kasi may pagkatapos maluto nitong first batch, deliver na. Naliligo ako while waiting na maluto. Ito pa ba? Asang takop ane? Ang takop ane pa nito. Check ko kung kasya pa. Pati dito sa taas, tinatakpan ng dahon. So, guys, isasama ko kayo sa delivery natin for today's vlog, ha? Kaya, stay tuned. Okay, maligo na kayo dyan. Ayan, mini-make sure ko na tapos papatungan ko ng mabigat na bagay. So, that's all. Pero hindi pa tayo tapos kasi mag-delivery pa tayo, guys. Abangan nyo. Pause ko muna, maliligo ako. Ayan. Takang na. So, yung pagluto nito, guys, 45 to 1 hour. Yung pagluto nito. Sa akin, 45 minutes lang kasi steamer naman yung gamit ko and then hindi naman makapal yung steamer ko kaya okay lang na 45 minutes
So, from 40 minutes to 45, chinecheck ko na siya kasi malalaman mo kung luto na siya based sa kanyang kulay ng dahon. Kailangan kasi patungan ng mabigat. So, that's for today. No, not for today kasi di pa tayo tapos. So, ayan, may tira pa tayo dito. Ayan yung ating chocolate maroon. So guys, tumatanggap ako ng orders, birthday, any occasion. Basta makapag-reserve lang kayo kasi kailangan nyo magpa-reserve dahil matrabaho siya. Kailangan may dahon, naka-ready yung dahon. Kaya hindi ako natanggap ng on the spot kasi hindi ko yun kaya, hindi pa ako expert. So, update ko na lang kay mamaya guys ha. Ayan, after 24 years, charas. After 45 minutes, actually, ano na nga siya eh, nasa 15 minutes na siya. So, ano natin, i-check na natin kung luto na ba ang dahon. So, busy yung mga person dito kasi kanya-kanya kami nang ginagawa sa buhay. Kanya-kanya kami ng pinagkakabisihan. Yung dalawa busy sa paglalabas sa labas. And then, si Inting naman is may lagnat. May lagnat siya. Birthday niya kahapon, may lagnat siya. So, chinecheck ko siya kung luto na ba yung dahon. Yung dahon ng moron. Saging. So, pag ganito, luto na siya guys. Pero, yung iba hindi pa. Check nyo. Hi guys. So, ito continue ko sa video ko na hindi ko natapos na nakarang araw. Di ba kasi sabi ko sa inyo, sasama ko kayo sa pag-deliver. Sorry po talaga, hindi ko kayo nasama sa pag-deliver dahil po, nabisi po ako na wala na sa mind ko na mayroon pa pala akong vlog na gagawin. And then, hindi ko kasi kabisado yung lugar kaya hindi na lang ako nag-vlog. Tapos, madami din kasing tao. Pagbaba ko ng sasakyan, madaming tao. So, nagsakay na ako ng motor. After pagsakay ko ng motor, naghahanap pa ako kung nasaan yung bahay nila Ma'am Charito. Pero finally, nagkita na kami ni Ma'am Charito. Matagal na daw siyang taga-subaybay sa atin. Ang dahil kay Kuya. Hello, Ate Charito, and sa pamangkin niyo po. Thank you po sa pag-order ng chocolate moron. And sabi po ng pamangkin niya, nakatikim ng moron natin, masarap daw. Thank you naman sa mga magagandang feedback. So, kagabi, hindi naman yung nakaraang gabi pa, 21 ng madaling araw. So, mag-22 na siya. Kasi alas 12 na. So, 22 December, madaling araw na, mga alas 12 na pa siya ako na pumunta ng hospital kasi parang feel ko nahihirapan. Hindi naman ako nahihirapan huminga. Parang feel ko lang may nakadagan dito. Parang masakit yung dito ko. Yun ang gano'n ko siya. And pag nahiga ako, pag umihiga ako na naka left side, masakit siya. So, tiyaya na naman ako. Hindi ako mapakali. So, mabangon na naman, inom ng tubig. Tapos, yung pagbabarb ko, continue. Segundo lang, magbabarb na naman ako. And then, pinilit kong magsuka ako para malabas ko baka kasi hindi kasi ako kumain kagabi. Ay noon 21, hindi ako kumain. Last na kain ko alas 5. So, hindi ako kumain ng kanin. Kumain ako ng beans ng mga 8 siguro. Kasi si husband ko kumakain, siya na lang mag-isa kumakain. So, sinabayan ko siya. Konti lang yung kinain ko, siguro mga 3 na spoon ng rice, tapos beans. Tapos, inom ng tubig. And then, inom ako ng juice. After nun, parang na ako barb. Kaya nung nag-live ako, minom ako ng barley. 11 pa ata yun. 11 p.m. Minom ako ng barley kasi, sa totoo lang po, 1 week na ako, more than 1 week na ako na hindi umiinom ng barley. So, nung 21 lang ako uminom ulit. Dahil yung stock ko dito sa barley is nasa 1 box na lang. Para na lang kay mama at kay husband ko. Kasi pati si husband ko, umiinom din ng barley. So, pinapabaya ko na lang sa kanila kasi para
Sila naman talaga yung importante. Although, sabi ko, wala na akong nagbo-burp ako ulit and then maayos na yung pagtulog ko. Kaya, ako, nag-stop muna ako kasi sila mama yung priority ko. Magtimpla ka, magising na si Nikki. Magkuha ka ng timpla doon. Kape. Milo. So, ayun, yung stock ko dumating na, nung nakaraaraw lang, yung barley natin dumating na. So, saka ako nakainom, kaya nagbukas kami ng bagong box. So, balik tayo dun sa napunta ako ng hospital. Bakit ako napunta ng hospital? Kasi ngayon yung nararamdaman ko, feel ko hindi ako OA. Hindi ako okay. Hindi ako okay. So, wait lang. So, mga 11 or 12, nag-chat kami ni Jing. Sabi ko, Jing, nagsisearch ako about sa nararamdaman ko. So magandang guys, kung lalo na kayo malala, nasa bahay kayo, mag-search nyo sa Google kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi makikita nyo kung ano yung mga possible na sanhi. Bakit sumasakit yung likod ko? Bakit sumasakit yung dibdib ko? So, makikita mo na sa Google kung ano yung mga possible. So, may dito na, like, yung pag masakit yung chest mo, kinakailangan mo nang pumunta ka agad ng doktor, pa-check ka. Kasi possible siya, pwede siya maging heart attack, parang ganun. May yung mga early sign. So, nag-google ako. Na-screenshot ko siya kay Jing Astor. And alam niyo, para ako nakikipag-chat ng AI. Kay Jing Astor lang. So, sabi ko kay Jing, sabi ko, ito yung naramdaman ko, sabi niya na. Ano sabi ni Jing sa akin? Sabi niya, ito lang guys, hinahanap ko pa. Sabi niya, kaya sabi ko sa kanya, umuulan dito, and sabi ko, umuulan dito, hindi ako makakapunta ng maambon, makakapunta ng ospital kasi wala akong kasama, tulog si husband ko, and ayoko namang gisingin. Sabi niya sa akin, I get that it might feel like a hassle, but if you're experiencing chest pain, it's better to be safe and get checked out. Hospitals are there to help, rain or shine, and it's always better to know for sure what's going on to your health. Health is worth it, sabi niya ganun sa akin. I get that it might feel a bit odd, but I'm here to help and offer advice if you're feeling unsure or worried about your health. Talking to a professional is always the best option. So, sabi ko sa kanya, maybe if I can sleep and I feel it's getting worse, I will go to hospital. Tapos, sabi ko naman sa kanya, yes, I'm doing it right now. I'm talking to a professional person like you. And sabi niya, that sounds like a good plan. If the pain worsens, if you can sleep, it's more important to seek medical help right away. Better to be continuous to get checked out if you're concerned. Your health comes first. Parang ako nakikipag-usap sa AI. So, ayun. So, umalis ako ng 2022 ng alas 12 ng madaling araw, ako lang mag-isa. So, hindi ko ginising si husband kasi pagod si husband ng dahon, tapos naglahog pa siya. So, hindi ko siya ginising. So, nag-drive ako, pero nahihilo na talaga ako. Hindi naman sobrang hilo, pero feel ko na hilo ako, pero yung nasa isip ko, hindi ko inisip na baka mataas na yung blood pressure ko, kaya high blood na ako, hindi pumasok sa isip ko. Sabi ko kasi, before ako umuwi after ko mag-deliver,
Sabi ko, parang nahihilo ako, parang malingaw lang, pero okay naman. Sabi ko, baka sa ulan lang to kasi naambunan ako. Kaya, yun yung iniisip ko. So, yun na yung time na dahan-dahan lang ako mag-drive kasi yung mga ano kasi mga sakyan pag madaling araw, sobrang bilis magpatakbo. So, dahan-dahan lang ako. Hanggang sa nakarating ako, thanks God, nakarating ako ng safe sa hospital. And then, pagdating ko dun, hindi muna ako nagpa-check kasi nag-relax muna ako. So, and busy kasi yung nurse na naka-duty ng time na yun kasi meron siyang inaasikaso na matanda. So, ako hindi naman talaga emergency yung sa akin. So, pagpunta ko doon, pagkapi na. Pagpunta ko doon after 15 minutes siguro, 20 minutes, check na yung blood pressure ko. Sabi niya, ganito ba talaga yung mo, yung BP mo? Kinabahan na ako. Sabi ko, hindi. Bakit ilan ba yung BP ko? Sige, hindi nga ako kaagad kasi alam ko parang siya, meron something sa ko, sa pag-check niya ng blood pressure ko, yung BP ko. So, sabi ko, bakit ilan ba yung ko? Sabi niya, 140 over 90. So, ayun, 140 over 90. So, hindi siya, kumbaga, hindi siya normal na dugo. Na siya, mataas na, consider na siya sa stage 2, high blood pressure. Kasi, a normal pressure reading is 120 over 80, diba? Or lower. Yun yung normal na, naluto na yung chocolate mo, ko. So, sabi ng nurse, pumunta ko dun sa kabilang room para mag-relax. Sumigil lang muna ako dun. Then, after 30 minutes siguro, hinanapan na ako ng kasama. Sabi ko, wala akong kasama. Kay tulog yung husband ko. Hindi ko na ginising. Sabi niya, ikaw lang mag-isa, ma'am, nag-drive ka, ikaw lang mag-isa. Sabi ko, opo, dahan-dahan lang naman yung pag-drive ko. Kasi parang feel ko nahihilo ako. Kaya dahan-dahan lang, hindi ako napabilis ng takbo kasi pag normal drive lang. So, ayun, sabi niya, mag-contact ka sa inyo, magpapunta ka dito ng kasama mo kasi may kailangan kang bilhin. So, first pinabili sa akin is 2 pregnancy test to make sure na yung ibibigay nilang gamot sa akin is hindi makaka-apekto sa akin just in case na buntis ako. So, after na lang ma-check yung pregnancy test, after kung yung pregnancy test sa kanila, binigyan ako ng nerestahan na naman ako ng omeprazole. Yung naman yung tawag dito, yung IV na. So, dito, 2 tusok kasi yung first na tusok nila sa akin, hindi na sa ugat. So, for the first time ko talaga na ng IV. So, yung may mga pangyayari talaga hindi natin sa akin, guys. First time ko din first time kong maano sa hospital na ako yung pasyente. Kasi nagdadala lang naman ako ng pasyente doon before. So, ngayon, ako na yung pasyente. Ako lang yung nagdala ng sarili ko doon sa hospital. Kasi yung sa akin kasi kung kaya ko namang gawin, hindi ako magpapatulong. Like kung may kailangan akong kung kaya naman ng sarili ko, ako na lang yung pupunta doon. Kaysa naman manghassle ako ng tao. Oo, sabihin natin, asawa ko naman yun. Pero kasi iniisip ko, pagod si husband ko, then ang sarap ng tulog niya. So, mabuti na lang kasi kailangan ko ng kasama doon. Hindi online, hindi ko makontak si husband ko and si Kayla. Hindi ko kasi pinaalam kay mama at saka kay Kayla na nasa hospital lang kasi ayoko mag-alala si mama ko. So, sabi ko, nakita ako ni Kayla na umalis. Sabi ni Kayla, saan ka pupunta ate? Sabi ko, may bibili lang ako ng may bibilhin lang ako. Tapos, nag-chat siya. Sabi niya, ate, nasaan ka? Tanong si mama. Sabi ko, nasa 7-Eleven lang ako. Tapos, so, kinontak ko na naman si Kayla. Sabi ko, Kayla, gisingin mo si Titing kasi hindi ko makontak yung number niya. Messenger niya, hindi ko makontak. Naka-off yung wifi niya. So, hindi yan nag-off ng wifi. Yun yung time daw na na-off yung wifi niya. Sabi ko, hindi ko naman inawakan yung cellphone mo kagabi. Ikaw naman last touch kagabi. So, sabi niya, hindi niya alam bakit na-off. So, kinontak ko si Romart, yung kaibigan niya. Sabi ko, pa-contact na ako kay Titing kasi hindi nagre-ring yung phone niya. Hindi rin niya makontak. So, si Romart is close friend din ni husband ko.
So, gising pa siya nung time na alas 12, chinat ko siya, sabi ko, patulong nga, puntahan mo sa bahay. Eh, wala siyang motor. So, sabi ko kay Kayla, tinawagan ko si mama. Si mama hindi nag-off ng wifi kasi yan. Tinawagan ko si mama, sabi ko, ma, paano nga kay Kayla, pasuyo nga, papuntahin mo sa sa baba. Eh, ayaw ni Kayla pumunta sa baba, sabi niya. Matutulog kasi si Kuya Titing. Matutulog si Kuya Titing. Ayaw niyang disturbohin. Sabi ko, puntaan mo kasi emergency. Hindi ko pa rin sinabi na nasa hospital na ako. So, sabi ko mag-online siya. So, nag-online na siya. Sabi niya, uy, nasan ka? Anong ginagawa? Ba't di mo ko ginising? Sabi niya, ba't di mo ko ginising? Sabi ko, hindi na kita ginising kasi sabi ng tulong niya. So, hanggang sa, pumunta na sila doon. Kasama niya si Romart. Pumunta sila doon. Kasi, nagmotor ako. Sabi ko, hindi ko kaya magmotor. Pauwi. Sabi niya, sige kasi, gising pa naman si Romart. Dadaanan niya dun sa bahay nila Romart. So, yung nag-drive pa uwi ng motor ko sa Romart, angkas na ako kay Titing. So, yun, inano ako about sa PCOS ko, kasi di ba may PCOS ako, yung menstruation ko, last year, 9 months before ako magkano, tapos ngayon naman, last month, November 22, nung nagtitake na ako ng amazing pure organic barley, saka na ako ginatnan ng menstruation ko. So, pinauwi din ako kahapon. Umaga na ako pinauwi. Ganitong oras din, alas 5. Then, pina-laboratory request ako. Meron akong serum electrolytes, fasting blood sugar, urea, nitrogen, and lipid profile. Tapos, creatinine. Hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation. Creatinine, SGOT, and SGPT. So, ito yung mga mga test ko na gagawin. And then, meron akong ultrasound, whole abdomen. Whole abdomen na ultrasound. So, yung i-inquire pa ako doon sa kabilang clinic kung magkano yung nila, whole abdomen, and then ano yung mga kailangan kong gawin before magpa-ultrasound. And then, ito, kailangan ko ng fasting nito. I-inquire ko pa to kung magkano to lahat kay ako eh. So, ayun talaga, may mga mga pangyayari na hindi natin inaasahan, hindi natin ina-expect na mangyayari sa atin. Kailangan ko talaga mag-diet. Yes, kung mag-diet na po ako sa next year na lang. Next year na ako mag-diet, guys, kay grabe, malapit na maluto yung muron ko. Kasi 5:10 ko siya inano, so by 6:10 dapat tanggal na siya. So, kailangan ko talaga mag-diet, guys. Okay, overweight na ako, obese na ako. Kumbaga, hindi naman to normal na taba eh. Dala ko din to sa PCOS. Kahit sabihin natin kung lang kinakain ko, guys, ang bilis. And then, yung pag may PCOS ka, sobrang hirap. May iba-iba yung, nag-iiba yung mood mo. Minsan, every hour, iba yung mood mo. Minsan masaya ka, minsan malungkot ka, minsan high blood ka, tiger. Mahirap pag may PCOS. Tapos minsan naman nagkikrave ka ng pagkain kahit di ka buntis. Tapos kunti lang yung kain mo, mabilis kang lumaki. Kasi mahirap yung may PCOS tapos hindi ka dadatnan every month. Mahirap yung may PCOS tapos ang dami kang buhok. Dito ako may buhok. Lilikod ko may buhok. Dami kong buhok. So, imbalance kumbaga yung hormonal namin na may mga PCOS. So, after nun, babalik din ako ng ubigay ni. Baka next year na rin ako magbalik. Kasi kailangan kong bumalik dahil nga, yung lining daw, tataba daw yun masyado kung hindi ma-check ng or yung hindi ka mabibigyan ng tamang gamot para maano yung yung ovary mo. So, babalik ako doon para magpa-TVS ulit. Kasi last na TVS ko 2 years and siguro kailangan ko din, magparaspa. Raspa ba yung tawag nila doon? Kailangan ko magparaspa. Kasi dapat last, pa yun eh. Magparaspa ako kasi sabi yun baka masakit. Kailangan kasi once na, may asawa ka, kailangan yearly. Yung iba nga every 6 months, yung pagpaparaspa mo. Ako kasi hindi ko alam kung nakuna na ba ako or sumako lang kasi.
based dun sa nag-aano sa akin, na naghihilot sa akin, sabi niya, nabubuntis ka, pero natutunaw lang. Sabi niya, ganun, nabubuntis ka, natutunaw lang. Minsan daw, 3 months na. Tapos, hindi mo kasi malalaman. Hindi ko malalaman kasi hindi naman ako dinadatnan. And then, yung parang feel ko na parang naglilihi ako, normal na lang yun sa amin na may mga PCOS. Magkikrave ka ng pagkain. Minsan naman, may morning sickness ka. Diba? Ang hirap. Ang dami ko ng pregnancy test na nasayang, guys. Hindi lang siguro 200 pieces na pregnancy test yung nagamit ko, nabili ko. Minsan bibili pa ako sa online na ng pregnancy test, isang box. Tapos, ovulation. Sabi ko, okay lang, mga pwede pa naman tayo magbuntis after 30, pero yun na, mga mahirap pag nabuntis ka na ng after 30 or near 40. So, that's it for today's video, guys. And thank you so much po sa mga nag-message sa akin na namumusta. Medyo okay na po ako ngayon. Tapos yung likod ko talaga pag sobrang busy. Sakit na yung likod. Sakit na yung likod. Laban lang talaga kay hirap kung wala naman tayong gagawin. Magtutunga nga lang tayo. Hindi pwedeng magtunga nga, guys. Kung magtutunga nga ako, paano na lang yung mga nag-aaral? May dalawang ko dito. 2 elementary and 1 college. Then yung pagkain namin. Ngayon wala pa kaming permanent job. At kailangan diskarte. Diskarte malala. Laban lang tayo. Tapos, hindi na ako nakakapag-vlog eh. Hindi ako nakakapag-vlog. Wala lang akong sinasahod. Kaya kailangan ko mag-vlog. Heavy vlog. Ang daming gastusin, ang daming mga expenses. So, kailangan talaga kilo. So, etong pag-chocolate mo rin ko, extra na rin to, guys. Extra income na rin to. Pang na lang, kumbaga, dito na lang namin kukunin yung pang-ulam namin, ang bigas namin. So, diba? Diskarte lang. At least, hindi tayo gumagawa ng masama para ipakain sa ating mga pamilya. So, that's all for today's video, guys. Advance Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Thank you so much for watching. Bye.